Finally, may venue na ang People Power mamaya. Kasi madaling araw na ngayon sa Pilipinas, pero kung nasa ibang bansa pa po kayo, that's gonna be tomorrow night. Okay? Bukas ng gabi sa Forbes Park po gaganapin sa Makati ang People Power. Okay, kumusta naman yung mga nananawagan ng People Power ay sa liwasan? Ba't liwasan? Meron pang araw pong Raha Sulaiman somewhere there in Rojas Boulevard. But ito nga po, hindi man po ito EDSA Shrine, hindi man po ito EDSA People Power Monument or even yung Camp Aguinaldo in EDSA. This still is in EDSA. So kung mag-MRT kayo, baba kayo ng Buendia Station, doon na po yun, no? Sa Buendia Gate ng Forbes Park, Makati. Bakit kaya pinili ni Congressman Kiko Barsaga yung venue na yan? Well, obviously, dyan may bahay at properties, di ba? Ang mga magna at ang mga mayayaman or yumaman na lang sa pandarambong, lalong yumaman kung mayaman na dati. May bahay dyan si Nangiwi, right? Sa Nara Street. And then, si Tambaloslos, balita ko, hindi lang 6 na mansion ang pag-aari ng Tamba na yan. There was a news last year, ewan ko kung nabalitaan yung mga kababayan. Was it last year or in 2023? Maalin man sa 2023 and 2024 na nagbebenta na po raw ng mga properties, pinagbibili na ng mga billionaires ang kanilang mga real estates dyan sa Forbes Park. Dahil nga sa ugong-ugong noon na nagpalagay si Ngiwi ng, di ba, additional EDCA sites, so parang isasabak niya ang Pilipinas sa giyera. Ngayon, sa takot ng mga billionaires na nakatira sa Forbes Park at sa kung saan pa mga malalaking subdivisions dyan sa Manila, ay Metro Manila, ay pinagbili nila yung kanilang mga ari-arian. Ibinenta nila at ang pinagbentahan daw po ay ipinambili ng mga properties abroad ng mga billionaire sa takot na isasabak ni Ngiwi. 'Di ba may ganyang balita? I think that was last year. So, hindi malayong si Tamba rin ang bumili ng mga properties na ipinagbili na yon or ipinagbenta ng mga billionaires dyan kasi hindi ka naman, mga kababayan, hindi ka naman siguro millionaire lang dapat para magkaroon ng properties dyan sa Forbes Park. Kasi ang mahal-mahal naman ng mga mansions dyan at ari-arian, right? Real estates, lupa, billions yung halaga. Mababa na siguro ang 200 million, mga atat kuya. Or 500 M, that's $500 million. So dyan nga, di ba nakatira yung mga apakayayamang mga Pilipino, negosyante, siguro dyan din nakatira yung mga dugong Kastila, right? Mga Zobel, mga Ayala, whoever they are. So, kaya siguro pinili ni Congressman Kiko Barzaga yung venue na yan, lalo't 10:00 ng gabi. Bukas, gaganapin ang People Power. And sinabi naman ni Kiko Barzaga na hanggang 30 ito ng November, pero hopefully huwag silang abutin ng ganun katagal. Tingnan natin, bibitiw kaya sa pwesto ang Ngiwi kung dadami at kakapal ang tao dyan sa EDSA Buendia or dyan sa harap ng Forbes Park? And what if hindi bumitiw? What if abutin pa ng Pasko at Bagong Taon? Mauubusan po, mga kababayan, ng, 'di ba, ng energy, ng budget, 'di ba, ng pasensya, lahat na kapag hindi pati dumarami ang tao diyan sa bawat araw na lumilipas, pag kumonti at nabawasan ang mga tao diyan, i-disperse yan ng mga pulis. Babalagbagan na naman dyan ang pagkalalaki-laking sasakyan ng mga kapulisan, bata-batalyong pulis, ang pupunta dyan hanggang sa maitaboy na ang kasi makakaperwisyo po. Okay? Anyway, maraming gates naman yung Forbes Park na yan. I think may gate yan sa somewhere there in McKinley, right? Yung papuntang BGC. At kung saan-saan pang gates meron. So, but still, di ba, hindi gugustuhin ng mga nakatira sa Forbes Park na mabubulabog kahit na nasa harapan lang po ng Forbes Park village or subdivision yung gaganaping People Power bukas. And yan po ay along EDSA pa rin. So, pakinggan nga natin, mga kababayan, yung announcement ni Kiko Barzaga. Pero babasahin ko muna yung balita, no? Tungkol nga dito sa kanyang panawagan, and nakakatuwa rin na may kumukontra dito. May kumukontra na
mga Duterte supporters sa proposal ni Kiko Barzaga na sa Forbes Park. Well, ideal pa rin po ang Forbes Park na yan. Ang harapan ng Forbes Park, along EDSA pa rin yan eh. EDSA Buendia nga, di ba? Ideal pa rin yan. Kesa sa liwasan na para kayong nasa gubat. At least kita yan ng mga commuters, ng mga working class, ng mga magpapasok ng trabaho, despite na konti lang ang bumababa at sumasakay dyan sa area na yan, still kita pa rin ng mga dumadaang sasakyan ng kahabaan ng EDSA ang pagtitipon dyan. Nga lang at gabi. Anyway, so ibig sabihin, mag-overnight. At ang pagkakaalam ko pa mga, basahin ko to ha. So siguro kaya may kumukontra. Ang post kanina ni Congressman Kiko Barzaga, bukas ng gabi papasukin natin ang Forbes Park. In-advise nga po yata niya sa kanyang latest vlog na magsuot ng maskara or hood or kung ano man yung tawag doon, yung parang bonnet na mata lang yung kita, ang mga a-attend. 10:00 ng gabi, ano kaya ang balak? Mga kababayan, sabihin ko sa inyo, kung papasukin nila yan, kukontrahin syempre magre-ready mamaya yung mga residents. Dadagdagan yung mga securities. And then, may mga papupuntahin police. For sure, bata-batalyon. Kasi this is people power. Mga ate at kuya, bata-batal yung police ang ipapadala dyan. Kaya pakiusap, samahan niyo po si Kiko Barzaga. And I hope yung mga kilalang kaibigan ni Pangulong Duterte, appointees ni Pangulong Duterte, nanalo sa eleksyon na mga in-endorse ni Pangulong Duterte, suportahan nyo ang batang congressman. Hindi na nga kayo makita, makotap-tapan, hanggang ngayon tahimik kayo, si Tatay Digong tinanggihan na yung interim release. Duterte ba talaga kayo after nyo makinabang, tapos ganyan? Diba? Namayagpag kayo sa politika. Nananamasa kayo ngayon, for sure, may mga nabubulsa rin kayo, tapos si Tatay Digong, kinalimutan nyo na, tahimik nyo, takot kayo sa babaeng ahas, daig pa kayo ng batang congressman na ito. Okay, but ang inaalala natin mga kababayan, papasukin nila. Hindi natin makokontrol ang mga tao. Kasi this is, I don't know kung anong tawag dito mga ate at kuya eh, may subject kami na parang ang dating nito, ang simpleng tawag dito ay parang reward system. Pero hindi ganun yun eh. Parang, nalimutan ko yung specific term, nasa dulo ng dila ko. Kind of parang positive reinforcement, reward kineme, kung ano man yun. May ganun kami sa pinag-aaral namin mga teachers. Marami yun eh. So parang ganun, nakaka-motivate, ibig sabihin, nakaka-motivate sa mga sasama sa rally bukas. Yung sinabi na to ni Congressman Kiko Barzaga na lulusubin at papasukin ang Forbes Park. Ibig sabihin, papasukin ang mga bahay-bahay na mga bilyonaryong itong mga kawatan. And kung ano ang makuha mo, sa'yo na. Kung ano man ang mamahaling gamit, pera, bundles, medyo gulo to. Right? Gulo to eh. And ang people power ay known as a peace rally, peaceful gathering. Kung may makakakuha halimbawa ng isang luggage na isang maletang pera at tumakbo palabas, hahabulin to ng iba pa ring mga kasali sa rally. Kahit saan damakmak pa yung pwede nilang makuha doon sa mansions ng mga buhaya, kasi napakaraming properties naman ng mga congressmen dyan at saka mga mayayamang politiko, di ba? At yumaman sa pandarambong. Kahit na marami pang makukuha doon, at nakita na ng ibang kasamahan na may nahila ng maleta at punong-puno ng pera yung isa at lumabas tumakbo, aagawin pa yun nung iba. Ang sasama dito sa rally, I hope kapag Duterte supporters, mga ate at kuya, kung ang purpose natin ay peace gathering, kaya tayo sasama, gusto lang nating dumami, maging part ng kasaysayan, marami sa mga Duterte supporters ang sigurado akong hindi matutukso sa material na bagay na pwede nilang makuha kapag nilooban nila yung mga mansions ng mga buhaya. Pero yung mga mahihirap, lalo na dyan sa Kamaynilaan, na makakabalita na ayun, naku, bahay ng bilyonaryo, tara, punta tayo, naku, malaki makuha natin, pambiling bigas, pambiling pagkain, pera naman natin. Kulo to, mga ate at kuya. Pero,
Ang ano naman dito, is it a good side? Mapapabalita 'to, eh. Magiging international news 'to. Ang bahay ng mga buhaya ni Looban kinuha ang laman, kaya lang bukas pa ng gabi, eh. Makakapag-ready pa ngayong madaling araw yung mga buhaya, tama ba? Mailalabas pa nila ang kanilang mga nanakaw. Maililipat pa nila sa iba nilang residences. Right? Maita-transfer pa nila sa iba nilang mga condo na hindi dyan sa subdivision, saan-saan man. Mahahakot nila yon ngayong madaling araw, mga ate. Baka mamaya pag nilusob nina or pag pinasok nina Congressman Kiko Barzaga ang subdivision, wala na silang abutan. Baka ang abutan na lang nila doon, mga 3 pirasong butil or 3 butil ng bigas na lang. O kaya mga yelo na lang ng fridge. O kaya yun, baklasin nila yung mga furniture, ganun ba yun? Babaklasin mga furnitures, mga appliances? Kung talaga, I don't know, ang sa tingin ko kasi mga kababayan, kung ganyan yung intensyon na lulooban, ang dapat nyo kunin or tangayin, pera lang ng taong bayan. Yung mga kinurakot lang from flood control, from napakarami. Kita nyo may ghost project din pala yung mga men in uniform. O, mabubuking sila dun. Magkakasabwat tong mga to. Hindi tayo kakampihan ng men in uniform. Sila may baho rin pala. May ghost projects din ang kasundaluhan natin. So may mga ibinulsa rin. Magkakampihan ang mga yan. O, tatangayin mo yung maraming makukulong, mga ate at kuya. Hindi sa tinatakot ko kayo, pero kung yun yung balak, huwag sana nilang pasukin. Pero sa hirap ng buhay, right? Hindi dapat to in-announce ni Congressman Kiko. Dapat sinabi na peace gathering lang dito sa labas. Kaya lang, paano naman siya makaka-encourage ng mga, di ba, ng mga kumakalam na ang sikmura na gusto ring sumali at baka sakaling may makuha doon. Kasi kung sasabihin mo pagpaparte-partehan ng matino, day, gulo yan! Danas namin nung nag-people power kami last year. Pagkain na nga lang, nagdadambahan na. Sa gutom na rin ba? Tamo kung madidelay kami ng pagdi-distribute ng mga pinadalang pagkain doon na dinonate. Inabot na ng alas 3 halimbawa, kahit nga tapos na yung lunch, kahit merienda, yung mga sumali doon sa amin, hindi lang iisa ang kinuha, bulto-bulto pa, packs pa, yung tipong 20 pieces pa ng packed lunch ang kinuha. Ano ba yun? Pagkain lang yun. Ito pera, yaman, antiques, baka may mga jewelries, pero I have a feeling, ilalabas na yan. Unless, yung bahay ni Zaldico na wala siyang mautusan, right? Pero kasi Tamba, may mauutusan pa, marami daw properties dyan si Tamba eh. O, may lalabas pa. O, kita nyo, wala kami kinamkam. Kahit yung bahay ni Ngiwi dyan, sa Nara Street, sa Forbes Park. For sure, di ba, naka-alert, nakuha na, nailabas na. Baka kasalukuyan ang inilalabas, mga kababayan. O, anyway, pakinggan po natin yung announcement ni Congressman Kiko Barzaga dito sa rally mamayang gabi or bukas ng gabi kung kayo ay nasa abroad. Pero mamayang gabi na po yan, Philippine time, no? Yung kanyang announcement na Forbes Park na po ang venue ng People Power 2025. My fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning, though from what I have observed, unfortunately the mass protests in September did not affect the Marcos administration, because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's anger right at their doorstep. We will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to prevent the spread of diseases, and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Stay safe, and God bless you all. The essentials. Kanina mga kababayan, nag-post na ako ng mga essentials. Ano daw, mask para yung spread ng disease, sunglasses din para hindi madumihan ng mata. Ano pa yung isang sinabi? Hoodie to protect you from what?
and God bless you all. In shades or essentials, wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to hood to shield yourself from the weather. So hood siguro, jacket. May God, mainit sa Pilipinas, hindi naman bagay yan eh. Although maraming gumagamit yan, di ba? So, hood or face mask? Or ano, yung parang ano, bonnet na mata lang ang kita. Ang essentials dito mga kababayan, hindi niya binanggit. Hood, face mask. May underlying meaning eh, may context, no? Parang ganoon. What is he implying? Mag-face mask, mag-shades, mag-hood. Pero parang ang totoong reason ay huwag ma-identify kung magkaguluman. Kung ransakin man nila yung mga bahay-bahay or kung huhulihin man ng kapulisan, tatargetin na. Just like what happened in Luneta and even in Mendiola na mga naka-face mask. Hindi lang face mask, naka-hoodie nga po or naka-hood yung mga or naka-bonnet yung mga sumali, yung mata lang yung kita. So sumablay nga raw yung September 21st, ngayon naman October daw gagawin. Ang totoong essentials mga kababayan, magdala kayo ng pagkain, tubig, pamaypay, mainit, kung meron kayong portable na rechargeable fan, dalhin nyo, bihisan, right? Payong, yun, hindi lang hood. I'm confused. Those are not the essentials though. But if you don't want to be identified kung may gulong mangyari, yun talaga yung totoong essentials. You have to hide your identity kung sakali mong magkagulo or manggulo or pasukin or mambato or manunog. Although ito ay pwedeng maging dahilan para sila hulihin ng pulis. Well, sa sobrang hirap ng buhay, marami talaga ang sasali dito. And magkaka-interest na lumusob na since pera naman natin ang ipinambili ng mga pagkamamahal na bahay ng mga buhaya na yan at pagkamamahal ng mga gamit. Right? Also, magiging international news ito mga ate at kuya. Mapababa kaya si Marcos Jr. sa ganitong gagawin ni na Kiko Barzaga? Gabi sila lulusob at ang sinabi nila 12 hanggang 30. Okay? Within that period of time, dahil nakakahiya na ito at ang gulo-gulo na at magiging magulo naman sa tingin ko, kusa kayang bababa si Marcos Jr.? Well, mangyayari lang po yan kung sasamahan ng maraming Pilipino ito. Pero agree ba kayo na ganun? Na parang meron silang balak na pasukin, lusubin? Yun, sinabi naman niya eh. Or peace gathering lang sa labas. Magparami lang, di ba? Hanggang sa mapansin ng international media. At may mga dadating kayang mga kilalang personalidad, artista, politiko, nakakampi natin, not necessarily kakampi ng mga Duterte, pero kakampi ng taong bayan. Sino-sino ang ina-anticipate yung sasama bukas ng gabi? Pa-comment niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.